Ito yung isang bagay na hindi pwede mawala sa isang koi pan. At ito ay ang filtration system. Napaka-importante na to para mapanatili malinis at safe yung ating tubig para sa ating mga alagang koi. At ngayon gagawa tayo ng simple pero complete setup gamit yung mga recycled drum para sa filtration system. Kaya sa mga kahabi natin dyan na naghahanap ng simple setup gamit yung mga recycled drum, para sa iyo itong video na to. Kaya tara, simulan na natin. Let's go! Sa setup na to, gagamit tayo ng mga ilang recycled materials kagaya na lang nito medicine bottle. Instead, bumili ng end cup, ito yung gagamitin natin. At i-connect din natin itong pan dito sa filtration system. Meron tayo dito mga lumang drum setup at ito yung gagamitin natin. Lilinisin at aayusin natin to para magamit natin ulit. Dadagdaganin natin to na isa pang chamber. At dahil may mga leak na ito, tinanggal natin yung dating epoxy tapos nilagyan natin ng bago. Pagkatapos nating malinis yung mga pipe, inassemble na natin to. Napaka-importante na tama yung piping natin sa mga drum para sakto yung flow ng tubig sa loob ng filter at di umapaw yung tubig. At siguraduhin natin na secure yung paglagay natin ng mga pandikit sa lahat ng piping para walang tagas yung ating filter setup. Pag nagkaroon kasi ng tagas, considered as leak na ito ng pan. Kaya dapat secure talaga natin. Kaya ito, gumamit ako ng PVC solvent cement para sa dugtungan ng piping at nilagyan pa natin ng epoxy yung labas para talagang secure at walang tagas. At eto, natapos na natin gawin. Ngayon, susunod naman natin yung piping para mai-connect natin yung pan dito sa filtration system natin. Kung gagawa tayo ng drum setup, make sure na merong drain pipe yung each chamber para mabilis na lang yung paglilinis. Instead na bumili ako ng mga end cup, ito yung gagamitin natin kasi meron tayo dito mga medicinal bottle na wala ng mga laman, kaya ito yung gagamitin natin as end cup. Kagaya na lang dito sa ginawa natin sa drain pipe ng mga chamber. Napakatibay din talaga nito at wala talagang tagas. Dahil naka-elevate yung ating filter, ito gumawa tayo ng drain pipe sa ilalim para mabilis lang linisan. At ito naman yung pang-apat na chamber at ikakabit natin dun sa tatlo. At ito, pagkatapos matuyo ng mga epoxy nilagay natin, gagawin naman natin yung piping para mai-connect natin yung pan sa filtration system. At ito, nakuha na natin yung tamang sukat ng piping, naputol na natin yung mga pipe at ikakabit na lang natin to. At syempre, para maikabit natin to, tatanggalin po muna natin lahat at lalagyan natin ng PVC solvent cement yung mga dugtungan niya para secure talaga at walang tagas. Napaka-importante din na tama yung pagkalagay natin ng mga bottom drain or ng piping kasi pag tumigas na ito, di na natin ito magagalaw or ma-adjust pa. Doon sa mga nagtatanong kung bakit naka-elevate yung ating filter, dahil ito sa naka-bottom drain setup yung ating pan. Kaya dapat naka-level yung filtration natin sa pan natin para hindi umapaw yung tubig. At kaya din tayo naglagay ng mga drain pipe dyan sa ilalim na piping natin kasi yung mga dumi, hindi lahat pumapasok doon sa filter, yung iba napupunta dyan or nagsastock up dyan sa mga piping, kaya kailangan talaga natin malagay ng drain pipe para ma-drainan natin yung tubig dyan. Ayan po guys, ay kabit na po natin yung kanyang mga piping dito sa bottom drain at saka sa skimmer natin. Yan po yung mga drain pipe ng ating bottom drain at saka skimmer. Yan, pupunta po dito sa ating first chamber or itong radial filter natin. Nagalin ko na po muna to. Okay. Para pag nililinis po tayo, lalagyan po natin ito para hindi na pumasok yung tubig. Para po ito dito sa chamber na to. Kumbaga parang drain pipe niya or overflow niya. Eto, natapos na natin patuyuin at tuyo na yung mga epoxy nilagay natin. Kaya eto, naglagay tayo ng tubig para makapag-leak test tayo. At eto, okay naman lahat. Wala namang naging leak. At eto, naglagay din tayo ng tubig sa ating pan para ma-check po talaga natin na wala bang talagang leak yung pan at saka yung filter. So okay po siya lahat. Etong ginawa nating apat na chamber, naisipan kong gawin itong mechanical filter at mag-a-add na lang tayo ng isa pang drum na malaki. Yung drum ng margarine yung gagamitin natin para gawing biological filter chamber. Mas maganda kasi na mas madami yung chambers na magagawa natin para mas maging effective talaga yung filtration system. Medyo malaki din kasi itong pan na ginawa natin, tapos gagawin pa nating grooming pan, kaya medyo magiging madumi talaga ito, kaya kailangan talaga natin ng medyo malaking filtration setup para kayanin niya yung volume ng dumi na ipoproduce ng ating mga alagang koi. Napaka-importante kasi talaga ng filtration system, tamang filtration system pag nag-groom ka ng koi, kasi pag malinis yung tubig, mas mapapaganda natin yung mga koi na ginugroom natin. Sa pag-groom kasi madaming beses tayo na napapakain, kaya madumi talaga
yung pond natin. Kaya kailangan talaga natin ng tamang filtration system. Pag sinabi mong tamang filtration system, yung kaya niyang linisin yung ating pond, yung volume ng waste ng pond, tapos mabilis or madali lang siyang linisin para di nakaka-drain sa atin ng mga keeper. Kaya dapat mabilis linisin yung filtration system na isa-set up mo. Ito po yung ginugroom natin ngayon na Showa.